What's up mga tol? So ngayon nga ay magre-refill ako ng coolant kay DOS. Dahil nga nasa low level na ang coolant niya, kailangan na natin siyang dagdagan. Ito ay ginagawa upang hindi mag-overheat at masira ang ating mga makina. Bago tayo magsimula, gusto ko lang pasalamatan ang mga nag-subscribe sa ating channel. Dahil naabot na natin ang 1,000 subscribers, sana patuloy pa tayong dumami. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para matulungan mo rin ako. So ngayon nga magre-refill ako ng coolant dahil nasa low level na ang coolant ni DOS. At halos maubos na nga ang laman ng reservoir. Advice ko rin na bago kayo bumiyahe, tignan nyo muna or inspect nyo muna ang coolant nyo. Anong coolant nga ba ang dapat gamitin sa motor natin? Base sa aking pagsasaliksik, ang coolant na dapat gamitin ay green or blue. Pero green ang nakalagay kay DOS, kaya green din ang gagamitin nating pang refill sa kanya. Pero di porket green ang stock coolant nyo, magdadagdag din kayo ng coolant green pero iba ang brand. So di pwede yun mga tol, dapat pati brand ng coolant pareho. Halimbawa, ang stock coolant ni DOS ay X-Star coolant. Dapat ang gamitin kong pang refill ay X-Star coolant din. Kasi kada brand may iba't ibang chemicals na hinahalo sa coolant nila. Kumbaga may kanya-kanyang sukat sila sa pagtimpla. Pwede kasing magkaroon ng chemical reaction kapag naghalo ang dalawang coolant. At pwedeng madamage ang ating cooling system o di kaya ang ating makina. So kung gusto mo magpalit ng coolant, i-drain mo muna yung stock coolant niya tsaka ka magpalit ng bago. Mag-search na lang kayo ng proper way kung paano magpalit ng coolant. Para sa akin, mas okay na yung stock dahil yun din ang recommended ni Suzuki. Pero kung may alam kang mas magandang coolant, yun na gamitin mo. At the end of the day, ikaw rin naman magdedesisyon kung anong coolant ang gagamitin mo. Hindi ko rin alam kung na-try na ng iba na paghaluin ang dalawang brand ng coolant. Pero ako, wala akong pake. gago! So sa paglagay ng coolant mga tol, tatanggalin nyo lang ang cover na to. Aalisin nyo lang to at dito makikita nyo ang coolant cap reservoir. Tandaan nyo ang placement ng cap, importante to mamaya. Kung makikita nyo nga ang arrow ay nakatutok pa baba, tanggalin nyo lang to at dito makikita nyo ang laman ng coolant tank reservoir. Kung mapapansin nyo nga halos wala na talagang laman ang coolant reservoir ni DOS. Hindi na to maganda dahil pwede na to mag-cause ng pagkasira ng ating cooling system kung napabayaan. Kailan nga ba dapat magpalit ng coolant? Dapat mga tol, every 2 years or kada 24,000 miles o kahit alin sa dalawa ang mauna, required tayo na magpalit ng coolant. So ito na nga mga tol, i-refill na natin ang coolant ni DOS. So dito nga gumamit lang ako ng embudo or funnel para maayos ang ating pagre-refill kay DOS. Sa paglalagay naman ng coolant, dapat sakto lang sa gitna ng full and low. Huwag masyadong madami para meron pa siyang room kapag nag-overflow ang coolant. So ayun na nga, pag nalagyan nyo na ng coolant, i-on nyo ang motor at i-monitor nyo ang coolant level. A few moments later. So ayun na nga mga tol, sakto na ang coolant level ni DOS at nasa 9K odo siya bago nag-low level ang kanyang coolant. Ngayon nga ibabalik na natin ang coolant cap. Kaya nga nang sabi ko kanino, tandaan nyo ang placement ng cap. Ang arrow ay dapat nakatutok sa hose. Ang hose na to ay tinatawag na overflow hose. Kapag nag-overflow ang coolant, tadaan yan dito sa parang mga kanal na to, diretso sa hose. Kakatulong ang coolant cap sa pag-maintain ng pressure sa ating cooling system, kaya importanteng ibalik ito ng tama at maayos. Bago tayo magtapos, salamat ulit sa mga nag-subscribe sa ating channel. Nasa 1K plus subscribers na tayo, sana dumami pa. Kaya kung di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para matulungan mo rin ako.